Sa unang pagkikita pa lang namin ni Leah, hindi ko agad inisip na magiging mahalaga siya sa buhay. J.O. Isa lang siyang ordinaryong sa isang ordinaryong araw na kasuo niya, simpleng damit, may ngiting, hindi pilit, at may maamatang. Parang laging may inisip, naging kaibigan kami nang hindi na malayan. Dahan-dahan, walang pangako. Araw-araw kaming nag-uusap tungkol sa maliliit na bagay, kape sa umaga, ulan sa hapon, at mga pangarap na akala namin ay madaling abutin, hanggang sa dumating ang araw na hindi ko na maikaila. Sa sarili ko na nahulog na ako, hindi siya perpekto, may magatakot, may magasugat, may magapanahong tahimik siya kahit gusto ko marinig ang boses niya, pero doon ko siya lalong minahal. Sa bawat pagdawa niya, sa bawat pagkakataong pinipili niyang magtiwala, pakiramdam ko ay sapat na ang pagmamahal para manatili kami sa isa't isa habang buhay. Ngunit hindi pala sapat ang pagmamahal kung hindi kayo sabay tumitingin sa isang direksyon. Habang tumatagal, unti-unting nagiba ang mundo namin. Dumami ang responsibilidad, kumaki ang mga pangarap, at tumating ang mga tanong na hindi agad nasasagot. Napagod siya, napagod din ako. Dumalas ang mga araw na makasama, pero parang makalayo. Hanggang sa isang gabing tahimik sinabi niyang kailangan niyang umalis, hindi dahil wala na siyang pagmamahal, kundi dahil kailangan niyang hanapin ang sarili niya. Hindi ako sumigaw, hindi ako nagmakaawa. Ngumiti lang ako kahit durog na durog ang loob ko. Nang umalis siya, parang may parteng buhay ko ang biglang nawala. Natutunan kong mag-isa, matulog ng may luha, gumising ng may ngiti sa harap na iba, may mga taong dumaan, may mga pusong nagalog na panibagong simula. Pero sa bawat pautatangkang magmahal muli lagi kung hinahanap ang presensya niya sa boses, sa ugali, sa katahimikan. Lumipas ang mga taon na parang mabilis pero mabigat. Natutunan kong mabuhay nang wala siya, pero hindi ko natutunang kalimutan siya hanggang sa isang araw, sa isang lugar na hindi ko inasahan, muli kaming nakita. Wala nang galit, wala nang sumbatangging maga, matang puno nga alaala at mega pusong mas marunong ng umunawa. Nag-usap kami na parang walang nawalang panahon, pero ramdam ang bigat ang mga taong lumipas. Ikiniwento niya ang mga laban niya, ang mga pakatalo, at kung paano sa kabila ng lahat ako pa rin ang hinahanap ng puso niya. Aminado akong natakot-takot na masaktan ulit, takot na umasa. Pero sa pagkakataong iyon, pareho na kaming handang magpakatotoo, handang harapin ang mga sugat na iniwan gi nakaraan. Hindi naging perpekto ang ikalawang simula. May mga araw na bumabalik ang takot, may mga gabing tahimik ang isip, pero may ang puso. Para sa bawat umagang nagigising kami na pinipili pa rin ang isa't isa. Dun ko naiintindihan ang kahulugan nga tunay na pag-ibig. Hindi ito palaging masaya, hindi ito palaging madali, pero ito ay totoo. May mga taong dadaan lang sa buhay mo, at may mga taong kahit ilang beses mong pakawalan, sila pa rin ang babalikan ng puso mo. Sa lahat ng maling desisyon, sa lahat ng paalam at pagbabalik, sa lahat ng sugat at paghihilom, isa lang ang malinaw. Maaring makbago ang mundo, maaring makbago ang panahon, pero sa huli, ikaw pa rin. Matapos ang muling pagkikita namin ni Leah, hindi agad naging malinaw kung ano ang susunod. Hindi kami nagmadali.
pareho naming alam na ang mga sugat nakaraan ay hindi basta naghihilom sa isang yakap o isang pangakong babawi. May mga araw na nag-uusap kami na parang walang nangyari tungkol sa trabaho, sa buhay, sa mga simpleng bagay pero may mga sandaling biglang titikil ang usapan dahil may ala-alang sumisinggit, masakit pero totoo. Natutunan naming makinig, hindi para sumagot, kundi para umunawa. Dumating ang panahon na kinailangan naming harapin ang tanong na matagal naming iniiwasan, hanggang saan ba talaga kami hindi na kami maabatang umaasa lang sa emosyon. May mga responsibilidad na may mga pangarap na kailangang pag-isipan kung magtatagbo ba o mababanggaan. Natutunan naming usapan ang hinaharap ng hindi nangangako ang sigurado pero may malinaw na intensyon. Hindi men namin alam kung ano ang eksaktong mangyayari, alam naming ayaw na naming muling maghiwalay dahil lang sa takot. May mga pagsubok pa ring dumating, mga taong nagduda sa amin, mga alaala nga sakit na biglang bumabalik asa maawaras na hindi inasahan. May maaraw na parang bumibigat ulit ang dibdib ko na parabang isang maling hakbang lang ay babalik kami sa dati. Pero sa halip na tumakbo, pinili naming manatili. Pinili naming ipaglaban ang katahimikan na pinaghirapan naming buuin. Doon ko naunawaan na ang tunay na pag-ibig ay hindi yung walang problema, kundi yung hindi sumusuko sa gitna ng problema. Abang lumilipas ang panahon, mas nagiging malinaw sa akin kung bakit siya pa rin, hindi dahil sa alaala, hindi dahil sa tagahundi, dahil sa kung sino kami kapah makasama. Mas totoo ako, mas kalmado, mas buo. At ganun din siya, hindi na namin kailangang magpanggap, hindi na kailangang magpataasan. Pride ang mahalaga. Lang ay pareho naming gustong umuwi sa isa't isa sa kabila ng lahat ng pagod at inay ng mundo. At isang araw sa gitna ng karaniwang umaga na pagtanto ko ang pinakasimpleng katotohanan. Hindi lahat ng pag-ibig ay kailangang perpekto para maging tamamay, magakwentong, punong luha, punong paghihintay, punong pagkakamali, pero sila ang nananatili. Sa dulong lahat ng tanong, sa dulong lahat ng pagod at paga, asa malinaw na sa puso ko ang sagot. Sa lahat na taong dumaan, sa lahat na panahong nawala, sa lahat na pagkakataong akala ko tapos na ikaw pa rin sa huli. Dun ko napaktanto na ang pag-ibig pala kapag tunay marunong maghintay, hindi ito nagmamadali, hindi ito naniningil na kapalit tahimik lang itong nananatili, umaasang balang araw ay pipiliin din. Habang mas tumatagal ang mga pag-usap namin, mas lumaalim ang pag-amin. Ikiniwento niya kung paano siya napagod nun, kung paanong pakiramdam niya ay nawawala na siya sa sarili niya habang sinusubo kang maging sapat para sa lahat. Hindi niya ako iniwan dahil ayaw na niya, kundi dahil natatakot siyang masira kami kung ipagpapatuloy niya ang relasyon habang siya mismo ay wasak. At habang pinapakinggan ko siya, dun ko rin inamin ang sarili kong pagkukulang, ang mga pagkakataong mas inuna ko ang pagmamahal kaysa sa
pag-unawa ang mga araw na hindi ko napansin na unti na pala siyang lumalayo. Masakit ang katotohanan, pero kailangan naming harapin iyo para tuluyang makalaya sa bigat nakaraan. Hindi na ding madali ang muling pagbubukas ang puso. May magagabi na nagdududa ako kung tama ba ang ginagawa namin. May mag-aaraw na naisip kong baka isa lang itong nostalgia, baka hinahanap lang namin ang pamilyar, hindi ang totoo. Pero sa bawat pagkakataong pinipili naming mag-usap, kaysa manahimik, magbatawad kaysa maktanim ang galit, dun ko naramdaman na iba na ito. Hindi na ito basta emosyon, ito ay desisyon. Isang desisyong manatili kahit may takot, kahit may posibilidad na masaktan muli. Unti-unti bumalik ang mga simpleng bagay na minsang nawala ang ngiting hinipilit ang mga tawanan. Sa gitnang katahimikan, ang pakiramdam na may tahanan ka sa presensya. Isang tao, pero mas matibay na ito ngayon. Mas totoo, mas mailalim. Hindi na kami umaasa sa matatamis na pangako. Sapat na ang presensya, ang pagiging tapat, ang araw-araw na pagbili sa bawat hakbang. Pabalik sa isa at isa, mas malinaw kong nararamdaman na hindi lahat ang nawawala ay talagang tapos na, may maapa-ipik na. Kailangang masira muna para muling mabuo ng mas matatag. Sa kabilang katahimikang muli naming nabuo ni Lia, may mag-aaraw pa ring sinusubok kami ni nakaraan. Hindi ito dumadating bilang sigawan o away, kundi sa anyo nga aalala biglang pag-skip nga dibdib. Kapag may kantang nakpapaalala, biglang pananahimik. Kapag may salitang bumabalik sa sakit, minsan kahit makatabi kami, ramdam kong pareho kaming may inisip na hindi pinipikas. At sa mga sandaling iyon, natutunan namin yakapin ang katahimikan ng hindi ito kinatatakutan, hindi na namin kailangang punuin ni salita ang lahat. Sapat na ang presensya para sabihin, nandito pa rin ako. May magabaga kataong tinanong ko ang sarili ko kung hanggang kailan namin kakayanin ang bigat ng pinahdanan. Hindi madaling magmahal na taong minsan ka nang iniwan kahit pa alam mong may magagabi na gigising ako dahil sa takot na baka isang araw ay muli siyang mawala at wala akong magagawa kundi tanggapin iyon. Pero sa bawat umagang nagigising akong siya pa rin ang pinipili kong kausapin, makasama, mahalin. Mas nagiging malinaw na ang tapang pala ay hindi kawalan enggit ako tito, ay ang pagbili. Kahit may takot, unti-unti naming binuo ang bagong bersyon kami. Hindi na tulad dati na puro pangako at plano. Ngayon mas totoo, mas tahimik, mas malalim. May mga araw na sampleng makatama lang kami, walang ganap, walang ang grandeng eksena. Ngunit sa mga simpleng sandaling iyon, sa paghahati nga pagkain sasabay ang pagtawa sa mahamalilip, na bagay dun ko nararamdaman ang tunay na halaga nga pagmamahal. Hindi ito palaging dramatic, madalas ito ay paya pero buwa. At sa gitnang lahat nga yon, unti-unti kong natutunang patawarin hindi lang siya kundi pati ang sarili ko. Ang sarili kong naghintay, nasaktan, umasa kahit masakit, doon ko naunawaan
na hindi kahinaan ang magmahal, muli ang parehong tao minsan ito ay katibayan. Nahanda ka nang magmahal ng mas malalim at mas totoo. Habang mas nagiging matatag ang relasyon namin ni Leah, mas humaharap din kami sa realidad na buhay. Hindi sapat ang pagmamahal kung hindi ito sinusuportahan ng pakilos. May mga desisyong kailangang gawin, mga pangarap na kailangang ihanay, hindi na kami pwedeng umasalang sa damdamin. Kailangan na naming isipin kung paano kami tatagal sa totoong mundo. May mga pakakataong nakakaroon kami ng pakakaintindihan hindi dahil hindi kami na maahalan kundi dahil pareho kaming may takot na muling masaktan. May mga araw na nagiging mabigat ang usapan tungkol sa hinaharap. Paano kung hindi pa rin magtugma ang mga pangarap natin? Paano kung sa huli hindi pa rin sapat? Ang mga tanong na ito ay minsang nagiging dahilan galuha, gapananahimik, gapaglayo kahit magkatabi. Ngunit sa halip na takasan, pinili naming harapin ang mga ito ng makasama. Natutunan naming magsabi na totoo kahit masakit dahil alam naming ang kasinunggalingan ang tunay. Nasisira sa amin, maisang gabing kumamin si Leah na hanggang ngayon dala pa rin niya ang guilt na pag-alis. Nun, akala niya, Crow ay hindi na niya ako muling makikita. At kung makita man, galit na ako. Ngunit sa halip na galit, awa at pag-unawa ang naramdaman ko. Dahil sa pagkakataong iyon, pareho naming nakita na pareho rin pala kaming nasaktan makaibalang paraan at sa pagamin na iyon may isang bahagi ng puso namin ang tuluyang gumaan. Habang patuloy kaming naglalakad sa landas na minsan naming iniwan, mas malinaw kong nararamdaman na hindi kami nagkabalikan dahil sa nakaraan kundi dahil sa kasalukuyan, dahil sa kung sino kami ngayon. Mas handang umunawa, mas marunong magmahal, mas bukas sa posibilidad na masaktan pero hindi susuko. Dumating ang panahon na kinailangan naming subukin ang tibay ng lahat ka natutunan namin. Isang pagsubok na hindi emosyon lang ang pugunan kundi ang buong pagkatao. May pagkakataong kinailangan naming makalayo pansamantala dahil sa trabaho at responsibilidad. Dati ang ganitong distansya ang sumira sa amin. Ngayon ito ang susubok kung talagang nagbago na kami. Hindi naging madali. Ang mga araw na magkalayo may pangungulila, may pangamba, may mga gabing mas tahimik kaysa dati, ngunit sa halip na makinala pinili naming maktiwala. Sa halip na manumbat pinili naming maghintay. At sa bawat araw na lumilipas na hindi kami bumibitaw, mas lumalakas ang paniniwala ko na ang pag-ibig pala ay hindi nasusukat sa laging magkasama kundi sa kakayahang manatiling buo kahit may distansya. Natutunan naming pahalagahan ang oras, ang mga simpleng mensahe, ang mga pangakong tinutupad kahit walang nakakakita. Sa mahagabing mag-isa ko bumabalik sa isip ko ang lahat na pinagdaanan namin, ang unang pagkikita, ang paalis, ang sakit, ang pagbabalik. At dun ko napahtanto na kung hindi kami dumaan sa lahat ang iyon, baka hindi rin namin kayang pahalagahan ang isa ngayon. Minsan ang sakit pala ang naktuturo sa atin kung paano magmahal ng tama at ng